Marami pa rin mga tao ang nag-insist na may krimeng nangyari kay Claire Castro doon sa Canada. Ganito kasi yon. Public figure si Claire Castro. Dito sa Western countries, gaya ng Canada at United States, kapag public figure ka, ay mawawalan ka ng reasonable expectation of privacy. Lahat ng mga ginagawa mo sa public places ay subject to public scrutiny and documentation. And also, lalong-lalo na kapag nasa demonstration ka, ay talagang dapat ay expect mo na iyan na talagang marami kang maririnig. Dahil public figure ka. Now, ipalagay natin na yanong civilian ka lang, yanong mamamayan ka lang. Naglalakad ka sa public places para bumili ng bagay. May tao sa likuran mo na sumisigaw-sigaw sa'yo. Is there any crime committed? Maybe. Ang yanong mamamayan ay may mataas na expectation of privacy. Kumpara sa public figure, lalo na kapag politicians ka, ay mababa talaga ang expectation of privacy mo kapag nasa public places ka at may demonstration. Ganito kasi ang trabaho ng mga pulis, lalong-lalo na dito sa mga 100% democratic na countries. Ang aming duties ay primarily nakafocus para proteksyonan ang constitution ng aming bansa na sinisilbihan, to uphold the rule of law. And pangatlo, para i-safeguard yung ating civil rights. Yun talaga ang tatlo na primary duties namin. So sa pangyayaring ito, between ni Claire Castro at sa mga Pilipino na nag-demonstrate, ang gawain naming mga pulis ay para kaming referee. May rights yung mga tao to say whatever they want to say. Tingnan lang namin kung may krimen bang mangyari. Throwing something, pushing, walang mga touching. Yun lang talaga ang aming tinitingnan. But, kung ako ang pulis na naka-duty sa araw na yan, gagawin ko din kung ano ang ginawa ng mga pulis sa Canada. We are not here to protect the politicians, the public figures. We are here to protect the Constitution. We are here to protect the civil rights. Ganyan ang tamang pagpupulis. Hindi kami bodyguards ng mga politicians. Bodyguards kami ng demokrasya ng buong mamamayan.